Isang maulan ang hatid ng umaga nito sa syudad ng Maynila. Masa ang mga kalsada at kung magpapatuloy ang pagulan, ay tiyak na babahain na ang lungsod. Bigla kong naisip kung paano mga tao umaasa sa kalsada. Sapagkat ang kalsadang nagsisilbing tahanan nila ay hindi maaasahan sa ganitong sitwasyon. Masungit ang panahon. Nagpasya kung silipin ang kalagayan ng mga kababayan nating walang ibang tirahan kundi ang lansanga sa may kalayuan. Pilit kong sinusurya pa na inabutan ko ng pagkain noong isang araw. Ngunit hindi siya matanaw ng aking mga mata. Patunay kong iginala ang aking mga paningin. Naabot ng aking mga mata ang mga nakatambak sa isang sulok ng kalye, basa at nakababad na sa tubig ulan. Marahil ito na ang mga kagamitan ng mga taong aking gustong usisain. Subalit wala akong nakitang tao na posibleng nagmamay-ari ng mga gamit na ito. Linawakan ko ang aking paningin. Muli kong iginala ang aking mga mata. Nagbabaka sakaling may tao akong matatanaw. Sa kaliwang bahagi ng aking tenga, may malatinig ako naririnig. Ingay na sa wari ko'y hindi lang isa o dalawa, kundi isang pangkat. Ang mga taong animoy nagpapatila ng pagbuhos ng ulan mula sa kalangitan. Sa gusali ito, natanaw ng aking mga mata ang mga taong aking nais na makita. Ang maliit na huluwing ito at ang pader ng gusaling ito ang nagsisilbi nilang kandungan. Nasagot ang unang katanungan na naglalaro sa aking isipan kung paano ang mga kagaya nila sa panahon ng tagulan. Ngunit may iba't ibang katanungan ang sumasagi pa din sa aking nababahalang isipan. Katanungang hindi ko kayang itanong. Sa kamilang harap ang mga katanungan na para bagang pag-uusisa lamang sapagkat ng marasandaling yon ay wala naman akong dalang maibibigay sa kanila upang malamanan ang mga kumakalam nilang sigmura. Gusto kong mabatid kung paano nila na iraraos ang maghapon sa ganitong kalagayan. Ang maginaw at nakagugutom na panahon, paano nila hinaharap siya kung manatili na lamang. Napagmasdan sila mula sa malayo at itinatak ko sa aking isipan na balang araw babalik ako may daladanang panglaman sa mga uhaw at gutom nilang kalamnan. Umaasa akong titila na ang ulan upang matuyo na ang mga kalsadang nagsisilbing tirahan para sa mga taong kumakapit sa biyaya ng lansangan. Alas 4 na ng hapon nang magpasya akong balikan at hanapin ang matandang aking binigyan ng pagkain. Gusto kong masagot ang katanungan na naglalaro sa aking isipan dahil batid kong walang bubong ang kanyang kinaroroonan. Sa malayo tanaw ko na ang isang babaeng nakaupo sa tabi ng lumang gusali ng eskolta. Matid kong ito na yung hinahanap ko. Matapos ko iniabot ang isang supot na naglalaman ng panghapunan, sa wakas nasagot na ang mga katanungan na naglaro sa aking nababahalang iswala akong pinalampas na katanungan. Inusisa ko ang kanyang kalagayan. Sa mga panahong may bagyo at bumabaha ang kamay nilaan sa isang pambihirang pagkakataon. Nagbibiro ba ang tadhana? Akalain mo ba naman, isa pala siyang katulad kong nagmula sa Kabisayaan? Isang katulad kong waray-waray? Padasan ba tayo na? Patruban? Waray tayo? Waray yepa fuit. Today, the hope on the outside.
Sana man nga dito. Isa na po ni Kitfop sa abot mapat. Thirty-two. Susan. Siya si Aling Susan. Ang bakilada niya sa akin. Tubong abukay Tacloban City si Nanay Susan. Biktima si Nanay Susan ng mapang-api at mapang-abusong tao kung kaya't nawalan siya ng trabaho at nagpa siyang magpagala-gala at umasa sa lansangan. Biktima siya na illegal recruited dahil wala siyang kakilala at kamag-anak sa Maynila. Mula noon ay nagpa siyang magpagala-gala sa lansangan hanggang napadpad siya sa tinatawag niyang tahanan na yon, ang isang sulok ng lumang gusali sa tabing kalye ng Maynila. Mahigit kumulang 18 taon na siyang nakatira sa kalyeng ito. Ayon sa kanya, magdadalawang dekada na nang magpasya siyang manirahan at magpagala-gala sa lansangan. Sinubukan ni Nanay Susan na makipagsapalaran sa Maynila sa edad na 18. Ayon ay nasa 59 na ang kanya edad at ang kalsada pa rin ito ang nagsisilbing kanyang tirahan at itinuturing tahanan. Matanda na si Aling Susan. Hanggang kailan kaya niya magiging tahanan ang kalyeng ito? Hanggang kailan kaya niya hindi makikita ang mga kapatid kamag-anak na maaring magbigay sa kanya ng tahanan matapos mabiktima ng mapamlin lang na recruitment agent na masukan siyang kasambahay sa kasamaang palad, naging salbahi at hindi maganda ang pagtrato sa kanya ng kanyang mga naging amo, kung kaya't siya at ang isa pa niyang kasama ay nagpa siyang lisanin ang bahay ng kanyang abusado at mapang-aping amo. Nang akin siyang tanungin kung saan siya natutulog, kung may mga kasama ba siya, itinuro niya sa akin ang isang nakasandal, palihis na mga pinalpitad pink plywood, at ang sabi niya, 3 daw silang natutulog. Di ginanong ko kung nasaan ang kanya mga kasama at nagulat ako nang itinuro niya ang mga itong 2 aso. Aso at isang pusa ang kanyan mga kasama ng umaasa sa lansangan. Ala, agad mo, Peke, magtababayan ngayon kita. Papa! Nasaan lang ako kumituan? Okay na yan, nataw. Tinutoy yan ako. Tinutoy ikaw yan nga. Inarap hamadi na di mo balay. Yeah. Ay, hamadi ako. Dalaw, marahil batid niya na mahirap ang mag-isa at magpagala-gala sa kalye, kung kaya't kinupkup niya ang mga galang ason ito. Ayon sa kanya, pag may nagbibigay at kita siya sa pandilimos, ibinibili niya ito ng pagkain at kanilang pinaghahati-hatian. Walang asawa at anak si Nanay Susan at malayo sa pamilya, kung kaya't ang kanyang mga alagang aso't pusa ang itinuring ng pamilya sa kanyang paninirahan sa lansangan. Sa aming pag-uusap, may napansin akong ikinatuwa ng aking sarili. Matid kong marahil ito ang gabay niya sa mga panahong wala siyang ibang kasama at taramay sa lansangan. Isang altara, nilapitan ko ito upang aking makita ng malapitan ang isang sagradong sulok ng kanyang tinuturing tahanan na nagbibigay lakas at pag-asa sa mga araw at gabing hinaharap yan ng mag-isa kung malahamon at kapalaran ng kanyang buhay. Sa kanyang dapit hakon na si Nanay Susan, kaya batid kong matagal-tagal na siyang nawalay sa kanyang mga kaanak sa probinsya, kaya sinabi kong dapat ay umuwi na siya. Ayon sa kanya, naroroon pa naman daw ang kanyang mga kaanak, ngunit sa ngayon ay wala pa sa kanyang isipan ang bumalik sa bayang kanyang sinilangan. Katunayan, binibigyan daw siya ng tulong ng kapitan sa nasasakupang barangay ng kalyeng ito. Gusto daw ng kapitan na tulungan siyang makauwi sa kanila, kung kaya't sinabi ko din sa kanya na mas maiging umuwi na lamang siya at bumalik sa lugar kung saan posible at maaaring may tahanan at pamilyang naghihintay sa kanya.
Dapat naun ka na lang. December daw, nasa ring sir. Pero di pa nagyulan dahil pa ni mo mga buwan. Ang hindi pa yung mga papel. O yan, panulam na damon na mapay. Dito, nakani ka naman nila nagulan na dapat. Makanila. Makalipas ang ilang minuto naming kwentuhan, ako'y pansamantalang nagpaalam. Bilin ang panata na hanggat nasa Maynila ang destinasyon ng aking trabaho, balik-balikan ko siya na may bit-bit na pangkaing magtataguyod kahit papaano, pansamantala upang mairaos ang gutom sa isang araw. Tatigin ay may trabaho pa, ano na lahat, panitlay fantautan. Dito. Salamat. Okay, nakita na niya ako. Ay, sinay. Isa lamang si Nanay Susan sa mga Pilipinong nangarap at nakipagsapalaran. Sa Kalakhang, Maynila, madami pa ang ating mga kababayan na walang ibang matirahan maasa sa biyaya ng lansangan. Pinatayang nasa 4.5 million na ang mga Pilipino walang sariling tirahan o nakatira sa informal na pamayanan sa Pilipinas. Ang iba naman ay pinaalis sa kanilang tinitirahan dahil sa mga proyekto ang industriya. Karamihan din sa kanila ay ang mga minaltrato. Inabuso ng mga tao mas nakakaangat sa lipunan. Karamihan sa kanila ay mga musmos na wala pang muaw sa mundo nit nakikipagsapalaran na at umaasa sa biyaya ng ibang tao sa pamamagitan ng lansangan. Isa lamang si Nanay Susan na patunay na hindi lahat ang nangarap magpunta ng Kamaynilaan, na pinangarap na may bibigay ng lungsod ng masagana at maayos na pamumuhay na mag-aahon mula sa kahirapan. Hindi man pinalad ang mga katulad ni Nanay Susan na nasa lansawan sa pakikipagsapalaran dito sa mahiling ko na dumating na ang araw na magkaroon sila ng tinatawag na tahanan. Hangad na tiling ko na araw-araw ay may malataong mabubuti pa din ang kalooban na handang tumulong sa mga katulad nilang pumakapit sa biyayang hatid ng mga taong nakikita nila sa lansangan. Higit sa lahat, naralarap ako magkaroon ang gobyerno ng sapat na programa para tulungan ang mga katulad nilang nahihirapan sa lipunan. May narinig akong kasabihan na hindi kasalanan na maging mahirap. Pero kung mamatay ka at nawala sa mundo ibabaw na mahirap ka pa rin, yun ay isang kasalanan na sa ibabaw na ng mundo ang lahat ng kaparaanan. Nasa iyo kung paano mo gagawin upang ikaw ay hindi magutom, mapunta sa kawalan, upang ikaw ay guminhawa at magkaroon ng maayos na buhay at sa mga taong nawawalan na ng pag-asa. Nawawalan ng pag-asa sa kanilang buhay sa mga sandaling ito, na lahat ng bagay ay nasa mundong ibabaw, iyon na lamang kung paano mo ito didiskartihan upang makamit mo ang lahat na iyong pangailangan sa araw-araw. Patuloy na tayong gabayan ng may kapal sa bawat mga desisyon at hamon ng buhay na nakalaan para sa atin, at tuloy na tayong manalangin sa Kanya at humihin ang pagkakataon na sa kabila ng kahirapan ay magkaroon pa ng kaginhawaan.